As we dive right into the Word of God, sa pamagitan po ng mga salitang binitawan niyo sa amin, nandalangin ko, O Diyos, patuloy na ihanda mo ang aming mga puso, maliwanag na kaisipan, pusong bukas, Panginoon, na tanggapin ang lahat, Panginoon, ng mga salitang nais mong sabihin sa bawat isa sa amin. We honor you and we love you, God. In Jesus' mighty name we pray. Everybody shout, Amen. Let's open up our Bibles to Matthew chapter 20, verse 20 hanggang 28. And while you are turning, I just want to take this opportunity para po sa lahat ng mga nandito sa kauna-unahang pagkakataon, marami pong salamat. We are honored and privileged na makasama po kayo. Alam kong busy kayo, pero salamat po that you came here in person. But of course, those who are thousands of people who are joining us online, maraming salamat din po. Alam kong you are literally from all over the globe. Matthew 20, verse 20 hanggang 28. Then the mother of Zebedee's son came to Jesus with her sons, kneeling down, asking for a favor. What is it that you want? Jesus asked. And she said, grant that one of these two sons of mine may sit at your right and the other at your left in your kingdom. You don't know what you're asking, Jesus said to them. Can you drink the cup I am going to drink? They said, we can. And Jesus said to them, you will indeed drink from my cup, but to sit at my right or to my left is not for me to grant. These places belong to those for whom they have been prepared by my Father. And when the 10 heard about this, they were indignant. Nagalit sila, yung ibang disciples, doon sa dalawang disciples, kay James and John. And Jesus called them, verse 25, together, lahat ng mga disciples, at nagsabi ng Panginoon sa kanila, you know that the rulers of the Gentiles lord it over them, and their high officials exercise authority over them. Verse 26, not so with you. Instead, whoever wants to become great among you must be your servant, and whoever wants to be first must be a slave. Just as the Son of Man, Jesus Christ, did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. Pinamagatan ko po ang huling installment ng ating series, Kingdom Lens, Kingdom Greatness. That is the title of my message today, Kingdom Greatness. In this series, mga kapatid, paulit-ulit pong ipinapaalala ng Panginoon sa atin na anumang oras, talento, resources, maging lakas na meron tayo, ay kailangan po nating i-invest para mai-advance ang kaharian ng ating Panginoon. Agree po ba kayo doon? Ibig sabihin, kung ang ating oras, ang ating talino, enerhiya, resources, ay dapat nating i-invest para sa kaharian ng ating Panginoon, dapat pala lahat po ng mga decision natin are filtered through the lens of eternity. Ibig sabihin, bawat desisyon, lagi nating pinapaalala sa ating mga sarili na lahat ng aking desisyon ay mayroong eternal impact. Lalo na po sa ating kultura ngayon na maraming tao ang naghahanap ng position of influence, malapit na ang eleksyon kaya marami naghahangad ng kapangyarihan, marami ang naghahangad ng recognition. Sa ating kultura, ituturo sa iyo, chase your success. Ang ituturo sa atin ng ating kultura, seek and chase for comfort, chase for recognition, chase for validation. But through this verse and through this passage, ni-redefine ng ating Panginoong Yesus ang tunay na definisyon ng success. Paano nga ba natin masasabi na talagang successful ang ating buhay? Base ba ito sa dami ng meron tayo? Base ba ito sa recognition and validation ng ibang tao? Base ba ito sa ating position of influence, comfort, power, or recognition? Lalo na ngayon sa social media, na sineselebrate natin kung sino mas maraming follower, kung sino yung mas maraming likes, kung ano mga videos or photos or posts na nagba-viral, mga sensational moments ng ating buhay. Kaya nga, naniniwala ko, ang pinakamatinding pwede nating katakutan ay hindi lang yung pagbagsak. Alam kong takot tayong bumagsak, pero ang mas nakakatakot, yung nag-succeed ka sa mga bagay na wala naman talagang halaga. Kasi ang tunay na definition ng success is not about what you have, but actually what you give away.
Kaya nga minsan mas gusto kong magsalita sa mga funeral service. Alam niyo po kung bakit? Kasi minsan sa mga birthday parties, sa mga celebration ng Christmas, dahil lahat ng taong masaya, nakakalimutan nila yung eternity. Akala nila hanggang dito lang ang buhay. Pero pag nasa funeral service, kahit bisita, aware sa eternity. Nare-realize nila, oo nga, kahit sino pwedeng mamatay. Kahit pala 16 na taon, pwedeng mamatay. Kahit pala 20 taon, pwedeng mamatay. Ibig sabihin, through this passage, ipinapaalala ng Panginoon sa atin na yung greatness ay nanggagaling sa kaharian ng ating Panginoon. So let's look at the chapter. Ang sabi ng verse 20, ito daw pong anak ni Zebedee, si James and John, ay inilapit ng kanilang nanay, historically ang pangalan niya si Salome. Itong si Salome na nanay nila, inilapit daw po nila ang kanilang anak sa harapan ng ating Panginoon para humingi ng isang pabor. Everybody say favor. Ano yung favor na yon? Ang favor, sabi niya kay Jesus Christ, Lord, sa iyong kaharian, pwede po bang yung dalawang anak ko, ilagay niyo po sa inyong kanang kamay, at ang isa naman po ay sa kaliwang kamay. It is a symbolism of a position of power. Kasi ang right hand always speaks about authority and power. So ang sinasabi ng nanay na ito ni James and John, pwede niyo po bang i-consider ang mga anak ko? Alam kong 12 po ang inyong alagad, pero pwede po bang yung top notcher? Yung dalawa, si James and John, ilagay niyo po sa kaliwa at kanan ninyo. Sa request pa lang makikita na natin na merong misunderstanding patungkol sa nature ng kaharian ng Diyos. May misunderstanding. Kasi akala ni Salome, akala ng nanay ni James and John, ang kingdom ni Lord ay parang political party o political power. O kaya naman ay may earthly power. Ibang-iba ho sa sinasabi ng scripture sa atin na definition ng kingdom ni Lord. Kasi marami ho sa atin, we desire position, we desire prestige, we desire power. Yun ang gusto nating makuha kasi the more powerful you are, mas nagiging secure ka sa iyong buhay. The more money you have, mas feeling mo, mas magiging secure ang iyong buhay. They thought, or she thought, that the kingdom of God is all about social power. It's all about political power. But no, the kingdom of God is all about sacrifice. The kingdom of God is all about faithfulness. The kingdom of God is all about dedication. Kaya nung lumapit itong babaeng ito, yung nanay ni James and John, ang sabi ni Jesus Christ, anong gusto mo? Ay gusto ko lang po yung mga anak ko ay mailagay po ninyo sa kanang kamay at sa kaliwang kamay. Tignan nyo ang sagot ng ating Panginoon. Verse 22. Sabi ni Jesus Christ, you don't know what you're asking. Highlight that part. Sabi ni Jesus Christ, kung naghahangad ka ng isang position, by the way, ma'am, hindi mo alam kung ano yung hinihingi mo. You don't know what you're asking. Can they drink the cup that I'm going to drink? Hindi nyo alam kung ano because na-realize ng ating Panginoon na nagdi-desire itong babaeng ito ng posisyon para sa kanyang mga anak na hindi niya naiintindihan yung cost. Okay, hindi lang makaimin yung katabi mo, pero nangangarap yan maging manager one day. Gusto mo yung posisyon, ayaw mo yung sakripisyo ng posisyon. Kasi hindi natin naiintindihan what it takes to become successful. What it takes to become great. Madaling i-desire ang fruit, pero mahirap lakaran yung process. At marami sa atin, excited po tayo sa pangako, pero ayaw natin at tinatakbuhan natin ang proseso. Kaya siniguro lang ni Jesus Christ, gusto mo ng posisyon sa kingdom ni Lord? Teka lang, sigurado ka ba sa hinihingi mo? Baka hindi mo na-calculate yung cost ng sinasabi mo. Ay siguro sinasabi ng Panginoon sa iba sa inyo, lalo nung nagsulat kayo sa mga planner nyo sa 2025, nabungan ng 17 Starbucks. Teka, madaling sabihin gusto mo mag-succeed, madaling sabihin gusto kong sumunod, madaling sabihin ibibigay ko ang buhay ko sa Panginoon, but do you understand the cost of it? Naintindihan mo ba? Yung pinagpe-pray mo, yung dinidesire mo na yan mula sa ating Panginoon, hindi naman disrespectful si Salome, no? Hindi naman disrespectful yung nanay kasi kung titignan nyo sa verse 20, balik mo anak, lumuhod pa nga siya sa harapan ng Panginoon. Humingi siya ng maayos sa harapan ng ating Panginoon. Yun nga lang, misguided yung kanyang thinking.
Meron siyang misunderstanding sa tunay na nature at itsura ng kaharian ng ating Panginoon. Siguro na-envision niya, yung kaharian ng Panginoon ay parang yung earthly kingdom. May palasyo, may posisyon, may order of power, may authority and all of that, na ang posisyon, katulad sa mundo, is earned by your status. Mas mayaman ka, mas kilala ka, mas mayaman ka, mas may impluensya ka. Kaya sabi niya, Lord, pwede bang ilagay mo sa posisyon para kung sakasakali hanggang 5 lang yung tanggapin sa langit, sure na yung 2. Kasi may top 2 na ako eh. Parang gusto niyang iangat sa compare sa ibang mga disciple, yung kanyang mga anak. I know she mean well. Alam kong magandang, mayroon lang siyang gusto niya lang ng security para sa kanyang anak. Tama? Hindi ako maintindihan. Ayaw niyo pa mag-amen, pero sumisip-sip din kayo sa teacher para ma-promote yung mga anak ninyo. Mama, yung pangalan niya, Prado po yan. Para recall niyo po. Dadala kayong pizza, ice cream, dadala kayong because gusto mo lang naman mapaganda, di ba? Yung posisyon ng iyong anak. Pero sa kingdom ng Panginoon na sinasabi lang ni Lord, baka habol ka lang habol ng posisyon. You are chasing for the position, pero ayaw mo yung authority. Magkaiba yon. Ang ino-offer ng kingdom ng Lord, hindi lang posisyon. Ang ino-offer ng kingdom ng Lord, authority. As a Christian, we should not chase to make an impression. We should desire to make an impact. Not to make money, but to make an impact. Kasi yung impact, yun yung bagay na kahit mawala na tayo, mamatay na tayo, nandun pa rin yung impact ng bagay na ginawa natin o ng pagsunod natin. So instead of chasing for fame, desire for God's authority. Amen? Lalo na yung katabi mo, sikat na sikat to. Alam niyo ba na ang fame is actually depends on public opinion. At kung depende ang fame sa public opinion, it can fade immediately. Pwede siyang mawala immediately. Kumbaga para mawala ang kasikatan, tatanggalin lang sa iyo yung spotlight. Ang tawag na natin yan, laos ka na. Ibig sabihin, may sineselebrate ang mundo ngayon na hindi na nila ise-celebrate 10 years later. So, ibig sabihin, sa history natin, ang history natin ay punong-puno ng mga sikat noon na wala ng influence ngayon. Because fame fades. Ang kasikatan ay pwedeng lumabo, pwedeng mag-fade. Ano ang hahabulin? Fame? No. Sabi ni Lord, greatness. Because fame fades, but greatness is multiplied. Amen? Greatness is multiplied. It's not built on what is popular. Greatness is built on what is eternal. Ang habol ng greatness, impact, hindi fame. Yung nga na ang greatness, by definition of God's kingdom, is tied up to your obedience. Kasal yan sa iyong dedikasyon. Kasal yan sa iyong commitment, sa iyong service. Okay, hindi nyo ako din na. Pasinin po ninyo, hindi lahat ng sikat, dakila. Hindi lahat ng sikat, mahusay. Amen? Pero hindi rin lahat ng mahusay, sikat. Right? Most of that is one way or another. So sometimes we have to choose. Okay? You cannot relate? Okay. What do you want? Do you want to be a famous dad or a great dad? Do you want to be a famous teacher or a great teacher? Do you want to be a famous architect or a great architect? It's a choice that we make. Kasi ang ibibigay sa iyo ng mundong ito is chase this success. Ito ang very definition ng success. Pero tignan niyo po ang mga biblical heroes natin. Si Abraham, si Moses, even Mary, na naging mother of Jesus Christ. They were not great because of their popularity. They were great because of their obedience. Nung nagpakita si Angel Gabriel kay Mary, ano sabi ni Mary? Be it unto me according to your word. Sa Tagalog, mangyari sa akin ang sinabi mo. Ibig sabihin, kahit na parang hindi ko maintindihan ngayon, in my logical sense, parang hindi ko kaya, pero kung ano man ang sinabi ng Panginoon, gagawin ko. Susundin ko ang sinasabi ng ating Panginoon. So, ibig sabihin, ang kaharian ng Panginoon ay hindi lang talaga binuksan ng Diyos para sa mga karapat-dapat.
In fact, binuksan ng Lord ang kanyang kaharian doon sa mga tao na nakaka-realize na hindi talaga tayo karapat-dapat in the first place sa kaharian ng ating Panginoon. Amen po ba, mga kapatid? So when Jesus came here on earth, hindi po siya pumunta rito para mag-establish ng iba pang relihiyon. Marami nang relihiyon nun eh. Pumunta ang ating Panginoong Hesus to re-establish or to establish rather His kingdom. Anong klaseng kingdom ito? Based on the prophecy of Daniel chapter 2 verse 44, this is what the kingdom of God looks like. Daniel 2:44. In the days of those kings, the God of heaven will set up a kingdom. Everybody say kingdom. Marami sa atin dahil wala tayong alam sa kingdom, kaya kingdom. Amen? And sabi ng scripture, in the days of those king, sa panahon ng mga nagahari ang mga earthly king, God will set up a kingdom which will never be destroyed. Hallelujah. And the kingdom will not be left for another people. It will crush and put an end to these kingdoms. Ito ang tatapos sa lahat ng earthly kingdom, the kingdom of God. But it will itself endure forever. Hallelujah. So nung dumating ang ating Panginoong Hesus, tinupad niya ang propesiya, nag-establish siya ng isang kingdom. Hindi to basta-basta kingdom, ha? Powerful kingdom. Okay? This is the kind of kingdom na strong and able siyang i-defeat ang kanyang mga kaaway. Yun nga lang, itong kingdom na to, iba approach. Okay? Kung maalala nyo, meron tayong pinag-usapan before, upside down kingdom. Kasi ang kaharian ng Panginoon, iba sa kaharian ng tao. Sa kaharian ng mundo, pag malakas ka, ikaw ang dakila. Sa kaharian ng ating Panginoong Hesus, the weakest is the greatest. Sabi nyo nga sa katabi nyo, baliktad. Amen? Lagay nyo sa comment section, baliktad. Amen? Sa kingdom ng ating Panginoon, o sa mundo, kapag ginawang ka ng masama, gawan mo ng mas masama. Hindi ka papayag, syempre. Di ba? Gagawan mo ng mas masama. Pero sa kingdom ng Panginoon, ang tinuturo niya, if somebody did evil to you, respond to evil with how? Forgiveness and love. Aba, matindi yun. Binaboy na buhay mo, kapatawaran pa. Sinira na kinabukasan mo, mahal pa. Sabi nga ng Lord love your enemy. Kaya madali lang talagang maging Kristiyano kung wala yung utos na yon. Oo. Madali lang Kaso sinabi ng Lord, love your enemy Amen. Baka nga meron dyan, magkaaway pa kayo ngayon. O bati na kayo. Love your enemy. Nag-away kayo kasi ang bagal niya. Nag-away kayo kasi hindi niya, okay? Everybody say, love your enemy. Bakit? Upside down yung kaharian ng Panginoon. Sabi pa ng ating Panginoon, yung mga kaaway nyo, kung hindi nyo kayang mahalin, ipag-pray ninyo. Aba, tindi nun. Pastor, pinagpipray ko to araw-araw. Matapilok, malunod, masagasaan ng truck. Hindi ganun prayer. I-pray mo yung ikabubuti niya. Amen? Sabi pa ng scripture, yung mga kaaway mo, pakainin mo. Yung mga kaaway mo, bigyan mo ng inumin. Ang hirap nun. Kasi nga, upside down Sa mundo, ang sasabihin, you must hate your enemy. Sa kingdom ni Lord, you must love your enemy. Sa kingdom ng Panginoon, iba. Gusto mong mapuno, you have to be empty first. Do you want to be exalted? You have to be humble first. Do you want to rule? You have to serve first. Upside down kingdom. Sa mundo, para masabing mayaman ka at abundant ka, it is measured by how much you own. Pero sa kingdom ni Lord, abundance is measured by how much you give away. Gaano karami binigay mo, hindi gaano karaming meron ka. Kaya ayaw ng iba Gusto natin yung brand ng Kingdom of God. Gusto natin na magkaroon ng perspective ng Kingdom of God. Kaya sabi ng Panginoon, sure ba kayo? Do you really understand what you are asking to the Lord? Teka lang, sa kingdom ni Lord hindi ka pinaglilingkuran. Sa kingdom ng Lord, ikaw ang maglilingkod sa Diyos. Ikaw ang maglilingkod sa tao. Amen? Minsan, kitang-kita talaga sa atin, Minsan, merong yung spirit of entitlement, talagang pumapasok. Pagpunta sa church, hindi nila kinanta yung favorite song ko. Hindi nila ako pinaupoy sa favorite kong upuan. Di ba?
parang hindi ko naramdaman yung presensya ng Panginoon sa praise and worship. Well, reminder lang, hindi ho naglilingkod ang bawat naglilingkod para iserve ang feelings natin. Okay? Kasi in most cases, hindi mo naramdaman, pero naramdaman ng katabi mo. Di ba? So, kaya iba talaga mag-operate ang kaharian ng ating Panginoon. Do you understand? Kaya sabi ng Panginoon, do you want to be filled? You have to be empty first. And sometimes when the kingdom of God teaches us something, the way to miracle, the way to breakthrough, the way to success, iba eh. Naalala niyo sa scripture, si Peter. Amen? Sabi ni Jesus sa kanya, come to me to walk on water. Just think about it. Walk on water. Ang tubig nilalango yan, hindi nilalakaran. It sounds stupid at first, na sinabi ng Lord, come. But he did it anyway. And he experienced one of the greatest miracle na hanggang ngayon pinag-uusapan natin. Yung mga Israelites, nung pagdating nila sa Promised Land, nung nandun po sila sa city of Jericho, ang sabi ng Panginoon sa kanila, circle Jericho. Ikutan nyo yung syudad ng Jericho. So ibig sabihin, the military strategy is off the table? You want us to circle Jericho? Ano ma-accomplish niyan pag inikutan namin siya? Wala kaming espada, wala kaming armor. Mamamagalan po ang paa namin. But after 7 days, the Jericho walls fell down. Sinaaman, pinalubog sa Jordan River, one of the dirtiest river in ancient history. Pero ang sakit niya, skin disease. It doesn't make sense. Bakit ka lulubog sa isang maruming ilog para gamutin ang iyong skin disease? Come on now. Why? But why is it that these people receive a miracle? Naalala po niyo yung widow sa 1 Kings. Walang-wala siya. Sabi niya, wala po kong kahit ano. Meron lang po ko konting oil, konting mantika. Eh sabi ng Panginoon, manghiram ka ng mga jar. Ibuhos mo yung konti sa maraming jar. It doesn't make sense, right? At kapag titignan natin ngayon, dahil alam natin ang storya, kabisado natin kung paano nangyari yung kay Peter, yung sa Jericho Wall, yung sa widow na ito, sabi ng, wow, grabe, no? Umiikot sila sa Jericho Wall, napaka-strategic nila. Sa kanilang panahon, kung ikaw yung umiikot, hindi strategic tawag doon. They are just being obedient to God. And because of their obedience, they have experienced firsthand the greatness of our God. Kaya sabi ng Panginoon, balik mo sa verse 22, anak, you don't know what you're asking. You don't know what you're asking. Jesus said to them, now notice, can you drink the cup I'm going to drink? Highlight that part. So hindi mo alam yung tinatanong, kaya mo bang inumin yung cup na iyong hinihingi? And that cup actually symbolizes sacrifice. In essence, sinasabi ni Jesus Christ, sure ka ba? You want to sit on the right or the left ng mga anak mo? Teka lang. Alam mo ba yung iyong sinasabi? Kaya mo bang tiisin ang sacrifice? Kaya mo bang tiisin ang suffering? Kasi naghahanap ka ng position. Teka lang, remind ko lang kayo. Ang kingdom ng Lord is not about your position in the kingdom, but about your posture in the kingdom. Hindi yung posisyon ng katawan, kundi yung posisyon ng kaisipan. Yung posture ng isip natin na even though I know I will experience trials and difficulties, by the grace of God, I know I will get through. How many among you are here January 2024? The first Sunday of the year, I preached on this subject. Nanginginig pa, natatakot pa. My first topic in 2024, you can go back to that YouTube, storms and shipwrecks. Remember that preaching? How many among you are here nung narinig niyo yung preaching na yan? Diba? Halos ayoko siya i-preach. Alam niyo kung bakit? Kasi ang sinasabi ng Lord sa atin, maraming hopeful sa 2024. Ang 2024 is going to be my best year yet. Hold on. You don't know what you're asking. Can you drink the cup? Kasi akala natin 2024 is going to be a year of breakthrough, a year of miracle, and it does for some people. But generally in our community, ang sabi ng Panginoon sa atin, nanginginig pa akong sinabi sa inyo, 2024, you are going to experience a lot of storms and shipwrecks.
How many among you have experienced storms and shipwrecks in 2024? Taas kamay. Kaya sabi ng Panginoon, can you drink the cup? Madaling sumunod. Madaling sabihin, sumusunod tayo. But can you drink the cup? Can you really see the sacrifice of it? 2024 is going to be a year of storms and shipwrecks. Noong nagpe-pray ako sa Panginoon noong October, sabi ko, Lord, anong word mo sa amin sa 2025? Sabi ko, alam nyo, gumaan ang pakiramdam ko. Ang sabi sa atin ng Panginoon, 2025 is going to be a year of more. Hindi more shipwrecks, hindi more storms. But God is going to bring more things. God is going to open more opportunity, more doors in our life by the grace of God. Finally. Sabi ko, finally. And I believe it has something to do with the 50th anniversary of JIA Worldwide, because 50th anniversary is a Jubilee year. And Jubilee year speaks of freedom. It speaks of deliverance. It speaks of provision. And I just realized that when I was praying na we are actually being prepared by the Lord for 2025, because 2025 is going to be a year of more. Sino sa inyo ang gusto ng more? Amen. But it's one thing to desire that, and it's another thing to position yourself to receive that. And it's our job as a church, trabaho namin mga pastors, to make sure that the church is being positioned to receive that. Amen? To experience what God has called us to experience. What God has prophesied for each and every one to experience. Bakit? Kingdom of God is all about posture. Hindi yung posisyon natin. Unfortunately, especially in our generation nowadays, we are trying to project a success that we don't possess. Are you with me? Think about it. Many of us are trying to project a kind of success that you don't possess. Okay. Alam niyo kung bakit? Kasi maraming tao ngayon, they think they are failing. Pakiramdam nila, nagfe-fail sila because they don't realize the amount of fruit that they already possess. Fasten your seatbelt. We are trying to project a success that we don't possess kasi ang lagi nating iniisip, failure tayo kasi hindi natin makita yung fruit that we already possess. So dahil hindi mo makita yung fruit that you already possess, you are projecting a success that you don't possess. Okay? Okay? I'm going somewhere. Naunawaan nyo yung sinasabi ko, mga kapatid. So magpo-post tayo sometimes projecting something that we don't have kasi hindi natin ma-realize na meron na tayong fruit na hindi lang visible on the outside kasi, kaya akala mo wala ka. So dahil hindi mo siya makita, pakiramdam mo you are failing. Kasi madalas ang Diyos pag nagbigay, seed form. Okay? At dahil seed form siya, hindi mo siya ma-realize, hindi mo makita as blessing. Pag nakakita ka ng buto ng mangga, hindi mo makikita mango ice cream. Hindi mo makikita mango shake. Hindi mo makikita furniture out of it. Bakit? Seed form siya. Pero ang seed, para maging fruitful, watch this, kailangan siyang maitago at ma-broken. So in order for seed to grow, it has to be hidden first and broken first na walang nakakapansin at walang nakakakita. But just because you cannot see anything on the outside, it doesn't mean God is not doing something on the inside. So hindi porket wala ka nakikitang success on the outside, you are failing already. At dahil you think you are failing, you are projecting a success that you don't possess. Nangungutang ka ng alam mong hindi mo kayang bayaran. Amen? Gumagawa tayo ng bagay na alam nating hindi naman tayo yun. Because we want to project a success that we don't possess. Kasi ayaw natin ng obscurity. Ayaw natin magbukang insignificant. Pero ang sabi ng Panginoon, mag-antay ka lang.
at the right time, you will harvest if you don't give up. Kasi kapag yung seed, nagsisimulang maging puno ang seed kapag naitago muna siya sa ilalim ng lupa, at pag na-broken yung seed na yun, tsaka pa lang siya uusbong. So hindi ka nakalibing, nakatanim ka. Ang nakalibing walang future, ang nakatanim meron. So wag mong isipin, I am a nobody. I am just a housewife. I am just a teenager. I'm just a stay-at-home mom. For now, you think, dahil nakita mo yung iba, nagsasucceed on the outside, nagpupunta sa ibang bansa, na kumakain sa mga kala mo. Some of them are projecting a success that they don't possess. Amen? So tingin mo, failure ka ngayon kasi hindi ka makakita ng external fruit. But again, the kingdom of God doesn't operate that way. Sa kingdom ng Panginoon, may mga fruit na nasa loob. May mga fruit na hindi kita ng iba, pero God is working behind the scenes in your heart. Okay, let me explain. As sabi ng Luke chapter 17 verse 20, the kingdom of God does not come with observation, nor will they say, see here or see there. Everybody read this with me. For indeed, the kingdom of God is within you. Sa kingdom ng mundo, tignan mo, success ko, tignan mo, see there, tignan mo. Sabi ng Panginoon, hindi ganyan ang kingdom ni Lord. Hindi siya external fruit lang. Ang kingdom ng Lord is within you. Kaya successful ang marketing. Kaya alam nyo kung bakit nabebenta. Sino sa inyo na-realize nyo, ngayong December, nakabili kayo sa Lazada or sa Shopee, nakapag-add to cart kayo, nakapag-check out kayo ng bagay na alam nyo hindi nyo naman kailangan. Pero nag-i-scroll ka kasi ng alauna ng madaling araw, parang kailangan ko ng kumot Alam mo, hindi mo naman kailangan ng kumot, pero may aircon ka Parang kailangan ko ng kumot. So you check it out. So hindi mo siya kailangan. Alam mo kung bakit successful ang marketing? Ang sinasabi kasi ng marketing, yung cellphone mo, hindi na okay yan. Ito, bagong cellphone, bilhin mo. Kahit okay pa siya. Kasi nga, see here, see there. So ang success ng marketing is, minsan magagalit ka sa bagay na meron ka o sa posisyon na meron ka, kailangan ka pumunta rito. Kailangan mong bilhin to, kailangan mo tong gawin. Kailangan mo tong puntahan. Pero sabi ng Panginoon, ang kingdom ni Lord hindi ganyan. Ang kingdom ng Lord is within you. Wherever you are, the kingdom of God is within you. Because the kingdom of God is unseen. It is invisible. Hindi siya nakikita kasi nasa puso natin siya. So ang tunay na definition ng greatness and success is not external fruit lamang, but what's going on the inside. Tignan niyo ang ating Panginoong Yesus. Nung niligtas niya ang mundo, hindi siya nagsimula sa deliverance agad. Hindi dumating si Jesus dito, 33 years old na siya, diretso sa krus, pak, I died for you. No, he started as a baby. Nobody noticed him. So ibig sabihin, obscurity is not your enemy. Hindi porkit hindi ka pinapansin, hindi ka significant sa panahon ngayon, ibig sabihin walang plano ang Panginoon sa iyo. He started as a baby. He started in obscurity. Sa panahong pakiramdam niya, insignificant siya sa harap ng maraming tao. Kaya nga sabi ng Ezekiel, di ba? Do not despise the small beginnings. So let us celebrate small progress. Let us celebrate baby steps. Let us celebrate things that is succeeding on the unseen. Amen? Minsan lang ayaw natin ng small progress, ayaw natin ng baby steps. Pero think about it. Tingnan niyo yung mga baby. Kasi minsan, parang pansin niyo habang tumatanda ka, pakonti ng pakonti yung mga taong pumapalakpak sa'yo. Tama? Di katulad ng baby ka. Tingnan niyo yung mga baby, lumakad lang ng isang hakbang. Wow! Galing ng anak ko, nakaka-proud yan. Sabi mo, kaya ko din yun Give na give ka. Di ba? Kasi kaya ko rin yan But you know what? In the eyes of God, you may not be in a place where you want to be. But at least you are not where you used to be. In fact, you are in a place where you needed to be. Kung nasaan ka man ngayon,
Alam kong plinano ng Panginoon yan sa bawat isa sa atin. So God is the one who will be able to bless us. God is a God of harvest. How many among you believe that? God is a God of more. God is a God of more. Amen? You know me already. I'm not a prosperity preacher because I don't believe in the concept of prosperity gospel because prosperity is not a gospel. But prosperity is part of the gospel. I believe that Jesus bled and died para din po sa kasaganaan ng kanyang mga anak. Sabi nga, di ba, He delights in the prosperity of His sons and daughters. So naniniwala ako na kaligayahan ng Panginoon na makita tayo na nagtatagumpay din sa ating mga buhay. Kung paano ang mga magulang nakikita niya ang kanyang mga anak na nagtatagumpay, gusto rin ng Lord John. God is the God of the harvest. God is a God of a breakthrough. Pero we are all in charge of our seed. So the more intentional you are with that seed that God has entrusted us, the more committed you are about that amount of seed that you have. So keep attending, keep praying, keep studying, keep sharing the Word of God. Kasi maaaring hindi mo siya nakikita on the outside, but keep on doing it. Wala naman po ditong nag-sit-ups ka lang, may abs ka na kagad eh. In fact, 3 days ka na nagsisit up, wala pa rin. You don't see it yet. But it doesn't mean God is not working something within you. That's the way the kingdom of God works. Paano ba natin masasabi na yung katabi natin ay mabuting Kristiyano na talaga? Tignan nyo nga po yung katabi nyo. Mabuting Kristiyano ba siya sa palagay mo? Mabuting mananampalataya ba siya sa palagay mo? Pastor, mukhang mabuting Kristiyano to. Paano natin nasabi? Amen? Kasi pastor, nagbabasa na ng Bible 3 times a week. Ikaw? Nagpa-fasting ako 5 days a month. Ikaw? Ako, Sabihin nila, mabuting Kristiyano yan kasi nakakapag-recite siya ng 50 memory verse. Now, with that kind of standard, ang mga Pharisees, mabuting Kristiyano din dapat. Because they can quote the whole Pentateuch to you. Right? So, hindi yun ang basehan. Hindi siya sa dami ng alam mong verse, kundi sa dami ng na-apply mo na verse. Amen? Kasi minsan, may mga certain standard tayo sa kultura na yun ang definition natin ng success. Like, if you are still single at the age of 30, you are not successful. With that kind of standard, this is Jesus' failure. He died as a single at 33 years old. So we cannot apply the concept and the principles or ano ang tinitignan ng mundong itong successful para masabing successful. Kaya sabi ng Scripture, stop chasing all those things and seek the kingdom of God and His righteousness. And all of these things that you are chasing will be added unto you. Amen. And don't think for a moment na magkaroon tayo ng holier than thou attitude kasi mas marami kang verse. Ako, 5 verses a day. Ikaw, 3 verses a day. Ikaw. Nakapag-pray ako 3 hours a day. Ikaw, ako 2.5 days. Hindi ka, malapit ako kay Lord compare sa'yo. Kasi ako, nabasa ko yung Bible 2 times in 1 year. Successful ako. Baka mahilig ka lang magbasa. Yung iba, hindi mahilig magbasa, pero consistently, every day, tinitrain nila ang kanilang sarili to do it. So I think that is more successful. No? Hindi mo lang nabasa, kundi nangyari nakita sa buhay mo. Nangyari at nagkaroon ng impact sa iyong buhay. Kaya sabi ng Panginoon, whatever it is that you've been praying for, ano man ang goal mo sa panahong ito sa 2025, maybe you don't know what you are asking for. Sabi ni Jesus Christ sa verse 22, you don't know what you're asking. Can you drink the cup I'm going to drink? Tignan niyo sagot ni James and John. Ano sagot nila? Highlight this part. We can. Kundi kaya ng 10, kaya po namin siya. And that statement, we can. Sabi ng Lord, diba, binalaan sila, baka hindi nyo alam ang cost. Hindi, kaya po namin. Alam niyo nangyari kay James? He died as a martyr. Si John, he was being
banished in the island of Patmos. Dumaan talaga sila sa extreme suffering kasi pinurso nila yung kingdom. Na nung time na yan, nasabi ng scripture, sure ba kayo? Baka hindi kayo sigurado sa inyong commitment. Sure po kami, kaya namin. And they've suffered. They've been tortured. And they died as a martyr for their faith. So sabi ng Panginoon sa kanila, verse 23, you will indeed drink from my cup, but to sit at my right or left is not for me to grant. These places belong to those from whom they have been prepared by my Father. Nung narinig ng 10 disciple ito, verse 24, they were indignant with the two brothers. So Jesus called them together because Jesus' kind of leadership is unifying. Sabi niya, you know, the rulers of the Gentiles lord it over them, and their high officials exercise authority over them. Pero hindi ganun sa inyo. Hindi kayo dapat nang mamata. Hindi binigay sa inyo yung tao para i-control, para gawin kayong mini-God, o kayo ang parang master na nila, inalipin nyo sila. Na hindi ganyan ang sa inyo. Sabi ng verse 26, instead, whoever wants to be great among you must be your servant. And whoever wants to be first must be a slave. Why? Because just as the Son of Man did not come to be served, but to serve. Jesus Christ came and gave His life as a ransom for each and every one of us. Amen. So with that in mind, I believe that the future of our family, the future of our church, even the future of our country is in the hands of God. And it's okay to trust. It's okay to support. Pero wag tayong masyadong bilib na kandidato sa politika ang makakapagpabago talaga ng ating bansa. Gagamitin sila ng Diyos. Pero hindi lang politiko ang gagamitin ng Diyos para sa tunay na pagbabago. Hindi politiko ang tunay na makakapagpabago ng ating bansa. Huwag nating ipagkatiwala sa mga politiko ang future ng ating bansa. Iglagak po natin yan sa kamay ng ating Panginoon. Amen? At ipanalangin natin na anumang mangyayari sa atin sa 2025, hawakan tayo ng ating Panginoon. Anyway, I was writing this, pagpasok ng December, I was writing ano yung mga goals ko sa 2025, and I was writing about the goals that I have. I have at least 4 major goals for 2025. I'm planning to add one more. 3 dito hindi ko na-achieve sa 2024. Goal ko na siya before, pero hindi ko siya nagawa noong 2024. Alam ko lahat tayo may goals. Pero alam nyo, nung nagpe-pray ako, sabi ko, Lord, yung goals na to maaaring parang self-serving para sa sarili ko. Sino sa inyo may goals sa 2025? Taas nga kamay, mabilis lang. Ano mga goals ninyo? Like, maaaring may goal kay mamaya. Mamaya, kukumbinsihin ko yung kasama ko, ilibre niya ako sa McDo. Or dito kami kakain, or ito ang kakainin namin. Dito kami pupunta, and uuwi kami ng probinsya and everything. We all have goals. Pero marami sa ating goals ay hindi important goals. Maraming goals tayo, shallow goals. It's all boiled down to money, popularity. Laging nakasentro sa anong gusto nating matanggap. Because we live in a culture that doesn't consider successful yung mga taong walang pera, yung mga taong walang influence sa society. But the moment that we understand ang tunay na definition ng success and greatness, sigurado ko yung goal na sinulat mo magbabago. Because it changes my goals. Nung naintindihan ko lalo yung definition ng Lord ng success, nagbago pati yung goals ko in life. Kasi kapag hindi mo naiintindihan ang definition ng success, you will never have a good goal in your life. Amen? All of these goals are something that probably money can buy, your education can do, connections will do. But the Word of God is clearly saying to us, it's not about your position, whether you are a manager or an employee. It's all about the posture of your heart.
Kamusta ang puso mo pagdating sa harapan ng ating Panginoon? Because the kingdom of God is that thing that is within you. Amen? Let me read to you. Huwag nyo na akong sabayan, pero sabayan nyo ako sa pagbabasa sa screen natin. And even those who will be joining us online, ipipaso ng team natin yung verse na ito. And I want to read this to you. And I hope and I pray that this will change your perspective as we close with regards to our perspective about what a good success should be. Ang sabi ng Ecclesiastes chapter 2, verse 3 to 11, sa pagnanasa kong magkamit ng karunungan, ipinasya kong magpakalasing sa alak. Sa loob-loob ko, ito na ang pinakamainam na dapat gawin ng tao kasi maiksi lang naman ang panahong ilalagi niya sa mundo. Nakagawa ako ng mga dakilang bagay. Nakapagpatayo ako ng malalaking bahay, ginawa kong ubasan ang paligid nito. Gumawa ako para sa aking sarili ng mga hardin at liwasan. Tinamnan ko ito ng lahat ng uri ng punong kahoy at mapapakinabangan ng bunga. Humukay ako ng mga balon na pagkukunan ng pandilig sa mga pananim na ito. Bumili ako ng mga aliping babae at lalaki. Ang mga alipin ko'y nagkaanak na sa aking tahanan. Ang kawan ko, ubod ng dami. Walang kasindami kung iyahalin tulad sa kawan ng mga haring nauna sa akin. Nakaipon ako ng napakaraming pilak at ginto mula sa lupaing nasasakupan ko. Marami akong mga awit na mga babae at lalaki. Marami akong asawa at pawang magaganda. Wala nang hahanapin pa ang isang lalaki, lalo na kung tungkol din naman sa babae. In other words, nasa mga babae na ito ang lahat. Verse 9, higit kong dinakila kaysa sino mang hari na nauna sa akin. Taglay ko pa rin ang aking karunungan. Wala akong ginustong, hindi ko nakuha. Ginagawa ko ang lahat ng aking magustuhan. Sana all. Nalulugod ako sa aking mga ginawa at yon ang pinakagantimpala ng aking mga pinagpaguran. As you can see, this writer, Solomon, the wisest, considered to be one of the wisest person that ever lived. Sabi niya, lahat ng pinangarap nyo, naranasan ko lahat yan. If you can dream it, I have it. Sabi niya, lahat ng meron kayo, doblehin nyo pa, hindi lang isang bahay, houses. Hindi lang asawa, maraming asawa. Hindi lang pera, maraming pera. Nagawa ko lahat. Pero tignan niyo yung conclusion niya sa verse 11. Pero sabi niya sa verse 11, pagkatapos ng lahat, inisip kong mabuti lahat ng ginawa ko at ang pagod na aking pinuhunan. Nakita ko na ang lahat ay pawang walang kabuluhan. Tulad lang ito ng paghahabol sa hangin. With my aspiration and ambition to chase success, I found out, sabi niya, all of these are vanity. Lahat ng ito ay walang saysay. So what should we chase? What should we pursue? Colossians chapter 3 verse 2. Set your minds on things above, not on earthly things. Everybody stand to your feet. Let us pray. Lord, there's always a temptation, especially in this kind of season, for us to focus on material things at maging materialistic kami, Panginoon. But thank you for reminding us, Lord God, as we close our last in-person worship experience for the year, that we should stop chasing worldly success, but chase your kingdom. Seek first. And all of these things that we've been dreaming, imagining, envisioning, ibibigay niyo po, Panginoon, will be added unto us. Allow us, Lord God, to set our minds on things above, not on earthly material things. At kung kami, Panginoon, is so driven by external fruit, external success, that we invalidate, oh God, the things that you are doing in our hearts and the things that you are doing in our
family, and the things that you are doing in our life. Patawarin niyo po kami, Panginoon. And I pray that each and every one of us, i-refocus niyo po kami uli. Ibalik niyo po kami, Panginoon, sa tunay na diwa ng selebrasyong ito. Hindi ito paramihan ng handa, hindi pabaguan ng damit, hindi paramihan ng material possession, but all of these are not bad at all. Hindi naman po masama. Pero Lord, itama mo yung puso namin that we are not doing this to impress friends that don't really like us naman. Hindi namin ito ginagawa para sa mga tao, O Diyos, na gusto naming makita nila, Panginoon, kung how successful we are. Lord, tanggalin niyo po sa amin yung mindset that we should project a success that we don't possess. Instead, Lord God, allow us, Lord God, to learn to be content. Na matuto kaming makontento, Panginoon, sa mga bagay na ipinagkaloob niyo po sa amin at i-fix namin ang aming mga mata, Lord God, sa mga bagay na nandun sa langit at hindi sa mga bagay na nandito sa lupa. Ang lahat ng papuri at pagsamba ay binabalik po namin sa iyong matamis na pangalan. In Jesus' name we pray. Amen. Hello, Global Family. Thank you for watching. If this message have impacted your life, please consider